So, hello mga kabukid. Yan o. Nag-gats na yung ating mga papisa ngayong December. So, nag-gats yan noong December 25. So, ngayon 27 na. So, kailangan natin ilipat yung iba na napisa dun sa ating brooder. So, hello mga kabukid. Isang magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon nag-prepare na tayo sa ating brooder mga kabukid. Para sa ating mga papisa. So, kanina nilagyan ko na pa ito kanina ng ipa. So, ilawan na natin mga kabukid para uminit siya. Yan. O, takpan natin mga kabukid para uminit talaga. Mabilis lang. Ang daming langaw mga kabukid. Oh. Maraming langaw dito sa amin. Ang tindi ng langaw mga kabukid. Ito nangyayari pag malapit ka sa poultry, yung bahay ninyo. Wala tayong magawa. Nandyan na yan. So, ipapakita ko sa inyo mga kabukid ano yung setup natin sa loob ng ating brooder. So, ayan mga kabukid. Oh. Ganyan lang yung ating setup. Yun mga kabukid. Klarong-klaro ninyo yung langaw mga kabukid. Oh. Lumilipad talaga. Seed harvest ng poultry dito sa amin. Ayan ako. So, ito ang purpose nito mga kabukid. Para yung tubig hindi matapon sa ipa. Kasi yung ating mga sisiyo, pag di old pa, masyado silang malikot. Pag uminom ng tubig, natatapon yung iba. Kaya, nilagyan ko niya ganyan para hindi mapalagay doon sa ipa natin at hindi siya bumaho. So, naglagay din ako ng screen para hindi nila makaykay. So, meron namang iba, may space naman doon na may ipa. So, doon muna sila magtatambay pag gusto nilang kaykayin yung ipa. So, nandun yung ating pakain. So, dito na area. Dati, naglagay tayo dito ng division. So, ngayon, subukan natin na hindi lagyan. I-open natin to, hayaan natin. So, i-observe natin sila mga kabukid. So, yung ating gagawin dito, mag-experiment na naman tayo. So, dati dito, nilagyan ko to ng division. So, 2 araw, 3 araw lang yung division na yun, tapos tinanggal ko na. So, ngayon, maglipat tayo mga kabukid ng mga sisiw. So, kukunin natin sila mga kabukid. So, kanina, tinanggalan ko na pala ito kanina ng luwan. Yung mga pinagbiakan ng mga itlog, yung shell ba. So, tinanggalan ko na kanina. So, napansin ko sa ating mga sisiw mga kabukid, okay naman sila, maliksin na. So, kailangan ilagay na natin. Hindi na natin patagalin pa. Kasi importante lang naman, mainit. Kasi baka ma-dehydrate sa ating incubator. So, yan, sarado na natin mga kabukid. Hindi pala ako naglagay ng tubig dito mga kabukid. Wala ako nilagay na tubig. Nagkakaroon pa rin siya ng kanyang sariling humidity. Dahil sa yung ating mga sisyo, pag napisa, sila nang bahala sa kanilang humidity. Dati, naglagay din ako ng tubig. Wala naman problema. Merong nag-hatch pa rin. So, ito mga kabukid, sa experience ko lang to. Okay lang naman. Okay naman siya. Nag-hatch pa rin siya kahit walang tubig o meron. So, pakita ko sa inyo mga kabukid, yung ating sisiyo. So, yan sila mga kabukid. Iwan ko lang kung ilan to. So, mayroon din tayong sisiyo ng boiler na naman. Ito, laki niya oh. 2. So, 2 boiler. So, yan. Bilangin natin mga kabukid ah. So, mayroon dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20. Dalawang boiler mga kabukid. Laki oh. 22. 22. Laki ng puwet. 23. So, naglagay tayo dito ng 23 mga kabukid. Yan. Yan muna sila mga kabukid. Yan. Lulusogin na mga kabukid. Oh. Dati mga kabukid, sa experience ko sa pag-brood ay pag-incubate ng mga sisyon, papayat. Dati ha. Pero ngayon, nagtaka ako bakit ganito na sila. Siguro, maganda talaga pag sa flow siguro ng hangin talaga ng incubator. Isa yun sa mahalaga mga kabukid para mataba yung ating mga sisyo. You know? Laki ng boiler oh. Kaya tinatingnan mga kabukid. So ayan sila mga kabukid. Maglagay tayo ng tubig. So naubusan pala ako ng dextrose powder. Hindi ko nakabili mga kabukid. So ay diretso na natin ito ng Bitrasin. Bitrasin Gold. Ito lagi natin ginagamit. Wala naman tayong ibang ginagamit dito. Ito lang. So disclaimer lang mga kabukid ha. Hindi tayo endorser ng Bitrasin Gold. Ito lang kasi yung nakasanayan ko. So ito yung aking takalan mga kabukid oh. So ito yung ating takalan, laruan. Yan o. Maliit. So maglagay tayo ng isa. Yan o. Ganito karami, isa lang. Lagay natin sa ating painuman. Yan. Hindi ko napakita dito mga kabukid. Diyan lang kayo tumingin sa mga sisyo natin. So lagay tayo ng tubig. So mayroon tayong 23 sa unang batch. Pero mayroon pang hindi napisa doon mga kabukid. Hindi pa siya tapos mag-hatch. Hinayaan ko na lang muna. So i-observe ko na lang yun. Pag hindi niya kayang mag-hatch, kumbaga hindi siya makalabas bukas, tutulungan natin. Ganun lang yung ating gagawin, monitoring lang. Huwag na rin hayaan na sayang din yung sisyo. O, yan. Dati, isa-isa ako magpainom ng mga sisyo mga kabukid. Pero ngayon, hinahayaan ko na lang ng ganito. Kasi marami na. Dati, ilan lang yung papisa ko dati. Halos 20 lang. Tapos, karton pa yung nilalagyan ko. Dati yun mga kabukid ha. Pero ngayon, nag-upgrade na tayo. Dito na tayo sa brooder na malaki-laki konti. Kasi yung mga luma kong video dati mga kabukid, ang ginagamit ko talaga ay karton. So doon ako nagsimula sa karton mga kabukid bago ako nag-proceed sa ganitong brooder. So tulad sa akin na baguhan pa lamang, so kailangan natin mag-experience muna. Tapos mag-experiment, subukan ang lahat, i-apply lang para tingnan natin kung saan ang maganda. So yung ginagamit pala natin ngayon na bulb, 100 watts mga kabukid. Sinapansin ko maganda yung init niya. Dati 25 watts pero karton yung ginagamit. Okay naman siya, basta karton lang tapos konti lang sisyo. Pero ito marami-rami na. So ito na yung ginagamit natin. Yan mga kabukid, ang cute nila. So, first batch natin, 23. Pero hindi pa ito tapos ha. Mayroon pa doong hindi pa napisa sa first batch. So, namabot pa rin tayo ng 50 plus. So, marami-rami na talaga ito mga kabukid. Kailangan talagang pagtunan natin ito ng pansin. So, ito, hindi pa ako nagbabaksin. Yung 56, hindi ko pa rin binaksinan. So, isabay ko na sila. Para isang tirahan na lang. So, yan lang kabukid. Subukan lang muna natin ng ganyan. Buksan lang natin. Pero dito sa taas, lagyan natin ng takip. Lagyan tayo ng takip dito. Silupin pa rin yung gagamitin natin. So, yan mga kabukid. Sisigla nila.
Nag-umpisa nag-hatch noong 25. Kasi pang 18 days noong 25. Tapos ngayon 27. So 20 days. So bukas yung last day na mag-hatch. Kung pinaka-target natin na araw, 21 days. So, dami lang oh. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Patuloy lang tayo sa ating buhay at enjoy lang palagi kung ano man yung mga ginagawa. At subok lang tayo ng subok. Malay natin maging successful din tayo balang araw. Kaya see you in my next video mga kabukid. Happy farming sa inyong lahat and advance Happy New Year sa inyong lahat. And Merry Christmas. Bye-bye mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin at sumusuporta sa aking munting YouTube channel. Bye-bye.